Magandang araw po at Happy New Year po sa inyo lahat. Yan, Nicole, grabe, parang kailan lang sinalubong natin ng 2025. Pagkatapos ay ito na, no? Malapit na tayong mag-hello 2026, mag-goodbye sa 2025. Yes, totoo po yan, Karon. Ang bilis ng panahon para lang tayo nag-scroll sa mga phone natin, di ba? At ang daming nangyari sa paligid natin na di natin namamalayan na matatapos na pala ang 2025. And these weren't just regular events either. They were heavy, and whether it be on a global scale or here in the Philippines, we all felt their impact. Yes, I do agree with you, Ate Nicole. So let's invite everyone and let's look back together at 2025. And the events that unfolded right here in the Philippines and around the world. And more importantly, how the Iglesia ni Cristo responded to these challenges. Looking back, we can say that 2025 was truly a year for major global change. To start off with, President Donald Trump returned as President of the United States. It is reported that his comeback also brought back what many call Trumponomics: higher tariffs, stricter immigration policies, and a more aggressive approach to global trade. These moves did not affect America alone. Their impact was felt across many countries around the world. Meanwhile, tensions between India and Pakistan sharply escalated after a deadly attack in Kashmir. This triggered military actions and renewed concerns about stability in South Asia, once again placing the region under intense global attention. But 2025 was not just about politics, it was also a year of cultural change. We witnessed the strong rise of Generation Z, a generation that is more vocal, digitally connected, and unafraid to challenge long-standing norms. Their influence was evident in protests and social movements across different parts of the world. At the same time, short-form videos continued to dominate the internet. Platforms like Reels, Shorts, and TikTok changed how stories are told. Even news delivery became faster, shorter, and more direct. Another major shift was the rapid integration of artificial intelligence into daily life. From work and research to content creation and communication, AI became an essential tool for many people around the globe. And amid all these developments, the climate crisis intensified. Stronger storms, widespread flooding, and extreme heat served as a powerful reminder that climate change is no longer a future concern. It is a present reality. Overall, 2025 was a year marked by rapid change, one that not only reshaped the world, but one that challenged us to reflect on where we're headed next. At kung paano naranasan ang kahirapan sa iba't ibang panig ng mundo, ay tila pinalala pa yan ng mga naranasan at nasaksihan ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Isa sa pinakausap-usapan ngayong taon ang pagharap ng former President Duterte sa International Criminal Court. Muling nabuksan ang diskusyon tungkol sa hustisya, soberenya at pananagutan. Naging controversial din ang mga issue tungkol sa Pogo na naugnay sa human trafficking at corruption. Dagdag pa riyan ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Patuloy ang pakikipaglaban ng pamahalaan para sa karapatan at teritoryo ng bansa. Sa politika, uminit ang hindi pagkakasundo at awayan ng mga namiminuno sa pamahalaan. Ang dapat sanang inuuna ay ang pagharap sa mga suliranin ng bansa at ng mga mamamayan. Hindi rin makakalimutan ang sunod-sunod na kalamidad, lindol, baha, bagyo, kung saan marami nari-arian ang napinsala at buhay ang nawala. Ang mga malawakang pagbaha sa Pilipinas ay naglantad sa katiwalian sa loob mismo ng gobyerno. Headlines hanggang ngayon ng maraming balita, ang pagkakasangkot ng maraming government officials sa malawakang korupsyon hinggil sa maanumalyang flood control projects. Pero may liwanag pa rin naman dahil pumasok ang Pilipinas sa Top 50 Global Innovation Index. Senyales na may potensyal tayo sa teknolohiya at innovation. Samut-sari ang mga nangyari sa taong 2025. Mahirap, mabigat, pero may pag-asa pa rin.
Sa gitna ng lahat ng ito, anong sinisikap na maisagawa ng Iglesia ni Cristo? Habang lumalakas ang boses ng Gen Z, mas pinaigting ng Iglesia ang paggabay sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng Christian Family Organizations, naglulunsad ng mga aktibidad upang patuloy silang magabayan. Habang nagiging uso ang short-form content, ay patuloy na nag-a-adapt ang Iglesia ni Cristo sa modernong pamamaraan ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Digital platforms, bite-sized content, pero buong linaw pa rin na naituturo at naipararating ang mga salita ng Diyos. In a community under threat, 400 kilometers away from Winnipeg. Sa paggugupit ng mga kalamidad, agad namang isinasagawa ang lingap sa mamamayan at care for humanity ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo, tinamaan man ng kalamidad o kaya ay hindi. Sa suliranin sa climate change na itinuturong dahilan ng mga hindi pangkaraniwang mga kalamidad, ay sinikap ng Iglesia ni Cristo na tumugon sa pamamagitan ng mga Care for Environment programs na nasa ilalim ng programang Ayon si Giving. Dito sa Pilipinas ay hindi nagsawalang kibo ang Iglesia ni Cristo sa mga sitwasyon na nadarama maging ng mga kaanib nito. Ang mga suliraning dulot ng pagkakagulo ng mga nasa gobyerno at ng malawakang katiwalian sa pamahalaan. Sa pangunguna ng pamamahala, isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa taong ito ang malawakang mga pagkilos. Una ay para manawagan sa pamahalaan na unahin ang pagharap sa mga suliranin ng bansa at ng mga mamamayan kaysa politika. At dahil lalong pinalubhat ng mga katiwalian at korupsyon na kinasangkutan ng ilang mismong nasa pamahalaan ng mga pagbaha, muling umilos ang Iglesia ni Cristo para isigaw ang karapatan bilang mga mamamayan at manawagan sa pagkakaroon ng transparency, accountability, and justice. At sa mga nangyaring yan ay kasama tayo, kapatid na Nicole at kapatid na Yen. At isa nga po sa mahalagang kampanya na ginanap po natin nung pagkakataon na yon ay naging bahagi po tayo doon sa special coverage. Kitang-kita po natin yung mga kababayan natin, yung mga kapatid po natin na nagtungo po sa Quirino Grandstand. Kami nandun mismo kaya nakita namin na umaraw, umulan, hindi ko umalis yung mga kapatid. Talagang pinatunayan nila yung kanilang pagkikipag-kaisa. Yes, and while I wasn't there in person, I was just watching it on news, like watching at the Yen on INC News, and I was also watching the coverage on global news outlets because they were also covering it. And it was so inspiring to see all of the brethren come together as one, and whether it was raining or sunny, they were just there and enjoying, and it was so inspiring. Totoo yun kasi talagang pinatunayan ng mga kapatid na alam nila ano yung tama na kanilang gagawin. Na yun ang, di ba? Opo, yung hangarin po ng Iglesia ni Cristo. At alam niyo po ba, hindi lang po yung mga kapatid po natin dito sa Pilipinas ang nakipagkaisa, maging yung mga kapatid po natin sa iba't ibang panig po ng mundo ay talagang nakasubaybay po sila. Kitang-kita rin po natin yung pakikipagkaisa po nila kahit nasa malalayong lugar po sila. Kasi nagbibigay sila ng mensahe, ng mga pagsuporta sa mga kapatid po natin dahil alam naman po nila yung hangarin po natin. Sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, lahat ng yan, ng mga aktibidad na isinagawa natin, ay ipagtagumpay natin. At alam niyo po ba, Caron and Nicole, sa mga kababayan po natin na hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, napakarami po ang humanga po sa isinagawa po nating peaceful rally dahil nakita po nila ang tunay na pakikipagkaisa po nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At siyempre, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Mga kaibigan po namin, what a year it was. Napakaraming nangyari. Napakabilis ng panahon. And Caron, I'm wondering, I'm sure I'm not the only one who's been wondering, but what does the incoming year have in store for us?
Yes po, Nicole. And same here at sa mga kababayan po nating nakasubaybayan po, talagang naghihintay po tayo ng magandang kapalaran kung ano po yung naghihintay sa atin sa taong 2026 dahil alam naman po natin na itong taong 2025, napakarami pong kalamidad at mga pagsubok ang pinagdaanan po natin. Kaya tayo man po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, umaasa ng magandang pagkakataon, magandang oportunidad sa taong 2026. At isang natitiyak natin, yan at Nicole, na sa tulong ng ating Panginoon Diyos, kung papaanong itinawid tayo sa nakaraang taon, sa darating na taon ay patuloy na tayong iingatan at tutulong. Sister Nicole, Sister Yen, mauna na siguro tayong bumati sa kanila, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid. Happy New Year po! Happy New Year, ka Nicole. Happy New Year, Ate Yen. At napakapalad natin na bago matapos ang taon, tatanggap tayo ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga ministro na makakasama natin. Mga kaibigan, subaybayan po ninyo, makakasama natin ang kapatid na Glenmark Mingita at sa special episode na ito, ang kapatid na Arnel Tuman. Mga kapatid at mga kaibigan po namin, welcome po sa special episode na ito. Samahan po ninyo kami sa gagawin po nating pagtalakay upang tayo po ay magabayan sa pamamagitan po ng Biblia kung paano po natin dapat harapin ang pagpasok ng panibagong taon sa buhay natin. Makakasama po natin sa gagawin nating discussion ang kapatid na Arnel Tumanan, ministro po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kamusta po kayo, kapatid na Arnel? Mabuti naman, kapatid na Glenn. Opo. At salamat sa pagpapakilala. Kumusta po kayo, mga televiewers, mga kapatid, mga mahal po naming mga kaibigan? Sana po ay patuloy po kayong sumubaybay sa ating palatuntunang isasagawa ngayon. Nais lang po natin batiin yung mga nakasubaybay po sa atin ng Happy New Year po sa inyo. Kapatid na Arnel, yan po kasi ang gusto ng lahat naman po ng tao na yung bagong taon ay maging masaya po para sa kanila. Lalo po, gaya po ng alam natin, ito pong taong 2025, hindi lang po basta mabilis pong lilipas kundi hindi rin po naging madali. Sapagkat gaya nga po ng napanood natin kanina, pinahirap po ng iba't ibang mga hindi pangkaraniwang pangyayari ang buhay po ng maraming tao. Pagka dumarating ang bagong taon, Opo. sinisikap ng tao magkaroon din ng bagong hope, Opo. bagong pag-asa. Bagamat, kung ating sasaliminin at magbabalik tanaw tayo sa nakaraang taon na ating nilakbay, punong-puno ng iba't ibang uri ng mga suliranin, Opo. mga bagabag, dagdag pa yung mga rumaragasang mga kalamidad Opo. na nagbigay ng lungkot at hilahil sa buhay ng tao. Kaya minsan nagtatanong, ano kaya ang bubulaga sa akin Opo. pagdating ng panibagong bilang ng taon? Ano kaya ang kakaharapin natin? Sa panig nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, Opo. lagi tayong ginagabayan ng ating pamamahala Opo. sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos kung paano tayo haharap Opo. sa panibagong hamon ng Opo. ating buhay. Sa layunin nila na tayo ay hindi lamang makapamuhay ng matuwid, Opo. higit sa lahat, makarating tayo sa inaasahan nating pangako ng Diyos sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya kapatid na Arnel, sa pamamagitan po ng Biblia, alamin po natin kung ano po yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya kahit sabihin pang maging mahirap yung papasok na taon sa buhay natin, gaya nga po ng nabanggit po ninyo kanina, yung panibagong hamon sa buhay po natin, ay buo pa rin ang ating pag-asa na makakaya nating hindi lang maitaguyod po yung pang-araw-araw nating pamumuhay, kundi higit sa lahat, maitaguyod po natin yung ginagawa nating paglilingkod. Napakaganda ng katanungan niyan, kapatid na Glenn. Sapagkat ang tao maaring nanghahawak sa mga pangako ng kapwa-tao, di ba? Pangako ng kung sino-sino, ng may kapangyarihan. Pero ang pangunahing pinanghahawakan ng Iglesia ni Cristo, pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang babasahin ko po ay nakasulat sa unang Samuel 12:22 at 24. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh, pagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y hinirang niya bilang kanyang bayan. Lamang, dapat kayong matakot kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya,
paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ito po ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia, pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa kanyang bayang hinirang. Dapat po nating mapansin, mga mahal po naming mga kaibigan at mga nakikinig sa ating palatuntunang ito. Yung pangakong ito ng Panginoong Diyos, nakaangkla doon sa kahalalan. Opo. Hindi maaaring angkinin ng kahit sino Sapagkat ang pinangakuan, bayang hinirang ng Diyos. Kaya para matanggap ang pangakong ito ng Diyos, dapat kabilang ang tao dun sa bayan ng Diyos na kanyang inihalal o kanyang hinirang. Ano nga yung pangako ng Diyos? Ang sabi, hindi kayo pababayaan. Napakasarap ng pangakong ito. Ang Diyos mismo, ginarantyahan niya ang kanyang mga hinirang hindi niya pababayaan. Ang bayan ng Diyos sa mga huling araw ay ang Iglesia ni Cristo na nagsimulang lumitaw dito sa malayong silangan o Pilipinas, panahon ng mga wakas ng lupa na ang pangunahing palatandaan ay digmaang pambuong daigdig na sumiklab noong Hulyo 27, 1914. Yan po ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan. Ang sabi ng Diyos, balikan natin, hindi niya pababayaan ang kanyang bayan na kanyang hinirang. Lamang, meron pong kondisyon. Opo. Ano ang hinahanap ng Panginoon Diyos sa mga hinirang niya para yung kanyang pangako ay matupad sa kanila? Nandun din sa talata ng Biblia, ang sabi po, dapat kayong matakot sa Panginoon. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at laging alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya. Dito ay mararamdaman natin at maunawaan, kapatid na Glenn, na hindi rin pala sapat, nandun ka lang sa bayang hinirang. Kailangan, hinirang ka ng Diyos, nasa bayan ka ng Diyos, pero namamalagi ka na sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Opo. Ngayon po, kapatid Arnel, bakit po makaaasa tayo sa pangako po ng ating Panginoong Diyos? Dito sa Deuteronomio 7:9 at 12, ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos, na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Kung susundin ninyo ang mga kautosang ito, tutup din naman ni Yahweh ang kanyang pangako at patuloy niya kayong iibigin. Yung Yahweh po na binabanggit dito ay ang ating Panginoong Diyos. Bakit po natin mapagtitiwalaan at maasahan ang pangako ng Diyos na hindi niya pababayaan ang kanyang mga hinirang? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Diyos hindi marunong sumira sa kanyang pangako sapagkat tapat siya sa lahat ng mga hinirang niya na umiibig sa kanya. Una, ang Diyos ay tapat. Opo. Ikalawa, nasa kanyang kakayahan at kapangyarihang magawa kung ano ang kanyang ipinangako. Hindi katulad sa tao, di ba? Ang tao minsan nangangako. Opo. Bagamat siguro gusto rin niyang matupad, kapos yung kakayanan. Opo. May limitasyon siya, pati buhay niya. Kaya yung pangako na pako. Opo. May kasabihan tuloy sa English na promises are made to be broken. Opo. Sa tao yun. Pero sa Panginoon Diyos, ang sabi, hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Tapat siya. Pero kanino? Sa mga hinirang niya na susunod sa kanyang kautusan. Pagka tayo'y sumunod sa kanyang kautusan, ang liwanag ng sabi ng Biblia, tutup din naman ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako sa atin. Kaya napakahalaga po, kapatid na Arnel. Gaya nga po ng nabanggit nyo kanina, hindi lang po basta nasa loob ng bayan ng Diyos, kundi ang makita ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga hinirang, yung kanilang pagsunod, akay po ng pag-ibig, akay po ng pananampalataya. Di po ba? Kaya nga, kapatid na Glenn, ang ating tagapamahalang pangkalahatan sa loob ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo Manalo, ay buong pagpupunyagi
na sinisikap na akayin ng lahat ng mga kapatid sa iglesia na mamalagi sa buong katapatang pagsunod sa ating Panginoon Diyos, sa lahat ng utos ng Diyos. Yan ang kampanya nila. Mga kapatid, susunod tayo sa utos ng Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang dumating sa atin, susunod tayo. At sa awa tulong ng Diyos, kapatid na Glenn, Opo. yan naman ang katangian Opo. ng mga kapatid sa iglesia. Opo. Ano man nung dumating sa buhay nila, di ba? May kalamidad man, may malulupit mang pag-uusig, Opo. matindi man ang kahirapan, dumating man ang kaapihan, sa awa at tulong ng Diyos, ang mga kaanib sa iglesia, masunurin. Kapatid Arnel, hanggang kailan po natin dapat itaguyod yung tapat na pagsunod sa mga kalooban po ng ating Panginoong Diyos na laging itinuturo po sa atin ng pamamahala? Yan ipinayo ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa mga Ebreo, 6:11 hanggang 12. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ang pagsunod natin sa mga utos ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, pagsikapan natin ang pagsunod hanggang sa wakas. Ang tinutukoy ditong wakas, maring wakas ng ating buhay, yan ang kamatayan, o wakas ng mundong ito. Yan ang araw ng paghuhukom, ikalawang pagparito ni Kristo. Ano bang wakas ang dumating sa atin? Datnan tayo ng wakas na yon, tapat na sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sa mga kapatid, yung kasiglahan pala sa pagsunod sa utos ng Diyos, hindi paghaharapin lang ang bagong taon. Opo. O kaya, pagdating mismo ng bagong taon, ang tao kasi, yan ang gusto, di ba? Opo. May tinatawag silang New Year's resolution. Opo. Na yung inaakala nila na hindi akma na ginawa nila ng nakarang taon, babaguhin na nila. Sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo, itinuro ng pamamahala ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang pagsunod po sa utos ng Diyos sa lahat po ng panahon. Hanggang sa wakas, itataguyod natin ang buong kasiglahang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Opo, sa gayon po kapatid na Arnel, matamo po natin yung mga pangako po ng Panginoong Diyos. Kapag po natamo ng isang hinirang ng Panginoong Diyos yung kanyang mga pangako, yung pagtulong, yung paggabay, yung pagpatnubay po ng Panginoong Diyos, meron pa po bang dapat na ikabahala po ang hinirang ng Panginoong Diyos na balakid na maaari niyang masagupa? Doon pa lang sa bungad na talatang binasa natin Hindi na dapat mabahala ang mga hinirang sapagkat ang sabi, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayang hinirang. Gayunpaman, ang papasahin ko naman ngayon ay nakatala dito sa Aklat ng Mga Awit, 145, mga talatang 14-16. Ganito po ang isinasaad. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Walang dapat ipangamba o ikabahala. Ang mga hinirang ng Diyos, kahit pa dumating sa kanila, ang iba't ibang uri ng bagabag sa buhay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay tumutulong sa lahat ng mga may suliranin. Mga kapatid na nakikinig po sa palatuntunan ito, ano po ang suliranin ninyo na bumabahala sa inyo? Nagbibigay ng bagabag sa inyong damdamin. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ang sabi, ang ating Panginoon Diyos, tumutulong sa may suliranin. Kahit na yung naaapi, inaalis niya sa pagkagupiling o pagkaapi. Kung ang problema natin, kahirapan, kakapusan ng pangangailangan sa araw-araw, ang sabi ng Biblia, binibigyan ng Diyos ng sapat na sapat ang mga hinirang niya. Hindi anya magkukulang. Lahat may tinatanggap na ikabubuhay. Minsan po,
ang kapwa-tao natin, pag nangako sa atin, lumalakas na loob natin. Mga kapatid, at sa lahat ng mga nakikinig, ang pangakong ito, hindi po pangako ng tao. Ito po pangako ng Diyos na lumalang ng langit at lupa. Lumalang at nagmamay-ari sa atin. Siya po ang nagsabi, tutulong siya pag tayo'y may suliranin. Papawiin yung ating mga kaapihan. At kung kapos tayo sa pangangailangan, magbibigay siya sapat, hindi po magkukulang. Ganyan po kabait at kabuti ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Opo, kaya po, sa panig po ng mga hinirang ng Panginoong Diyos, kapatid na Arnel, kapag po natanggap natin yung mga pangakong yan ng Panginoong Diyos, yung pagtulong, paggabay po niya, ano po ang tiyak na magagawa po natin? Magagawa nating mapagtagumpayan Opo. ang anumang uri ng hadlang at bagabag sa buhay. Sapagkat ganito ang karanasan ng lingkod ng Diyos na nakaranas ng pagmamahal at paggabay ng Panginoon Diyos. Ang babasahin ko po ay nakasulat sa 2 Samuel 22, ang talata ay 29 hanggang 30. Ikaw po, O Yahweh, ang tanglaw sa akin. Tanging patnubay ko sa daang madilim. Kung ikaw, O Diyos ko, ang aking kasama, anuman ang hirap ay nasasalungat. Sana po ay naramdaman nyo kung gaano kagiting at kalakas ang loob ng isang lingkod ng Diyos na nakaranas ng pagkasi at pagmamahal ng Diyos. Ang sabi niya, pag ang Panginoon kasama ko, siya tanglaw ko. Kahit madilim ang paligid, ang mundo ngayon, Madilim. sa dami ng kasamaan at hirap na nangyayari at kaguluhan, napakadilim. Pero ang sabi ng lingkod ng Diyos, ang Diyos ang tanging patnubay ko sa daang madilim. At kapag ka ang Diyos kasama natin, ang sabi ng binasa, anuman ang hirap ay nasasalungat. Mga kapatid na nakikinig po, karanasan po ninyo yan. Karanasan po nating lahat yan. Kung tayo magbabalik tanaw dito sa taon na malapit ng iwanan natin, ay katakot-takot na mabibigat na suliranin ng ating nasagupa. Nakakatakot na mga kalamidad at mga panganib. Pero bakit hanggang ngayon? Andito tayo. Buhay tayo. Namamalagi tayo sa ating kahalalan. Nakapagpapatuloy tayo sa matapat na paglilingkod sa Diyos. Tandaan natin, ang sabi ng binasa, kung ikaw, O Diyos ko, ay aking kasama, anuman ang hirap, ay aking masasalungan. Opo. Sa Biblia po ba, kapatid na Arnel, may binabanggit pong halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na dahil sinamahan po ng Panginoong Diyos ay napagtagumpayan po nila, anumang hirap yung kanilang naranasan? Ang puntahan natin mismo ay ang mga apostol. Opo. Sila yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Nang si Cristo ay umakyat na sa langit, naiwan sa pamamahala ng mga apostol ang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:31, 35 at 37 pa. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sa mga talatang binasa natin, mababakas natin at madarama kung gaano kagiting at katapang ang panindigan ni Apostol Pablo dahil naranasan niya ang pagsama ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nagtanong pa siya, kung ang Diyos anya nasa panig natin, sabihin kasama natin, sino ang laban sa atin? Ano ibig sabihin? Walang kalaban? Meron, ang dami nga Opo. Ang daming pakana ang dyablo para labanan ang ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Pero pagka ang Diyos ang kasama mo, parang walang kalaban. Bakit? Sapagkat mapagtatagumpayan. Inisa-isa pa niya ang maaring mga bagay na makahadlang sa iba. Ang sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Yung daw bang paghihirap,
kapighatian, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, o ang tabak. Yung tabak, isinisimbolo kamatayan eh. Opo. Marahil, yun na siguro ang pinakarurok Opo. na maaaring masagupan ng tao na masakit Opo. sa kanya. Kaya pag namatay sinasabi natin nasawi. Opo. Diba? Kasawi ang palad ang inabot niya. Pero kahit paan niya tabak, kahit kamatayan, hindi kayang hadlangan ang isang iglesia ni Kristo na kapiling niya ang Diyos, kapanig niya ang Diyos, kasama niya ang Panginoon Diyos. Kaya nasabi pa niya, lahat ng yan, kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Nang sabihin niya ito ay hindi niya sinabing dahil magaling siya Opo. o kaya magaling yung mga unang kapatid. Kundi sinabi niya na pagtagumpayan ng lahat ng yon, kayang-kaya na malampasan dahil sa Diyos at saka ang Panginoong Kristo na nagmamahal sa Kanya. Sana po, mga kapatid at mga nakikinig, yun ang alagaan po natin. Yung kaugnayan po natin sa Diyos. Mamalagi ang pagmamahal niya sa atin. Mamalagi ang pagmamahal ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang pamamahala sa loob ng iglesia, kapatid na Eduardo Manalo, ay inaakit ang lahat ng mga kapatid na patuloy na nating bigyan ng kasiyahan ang ating Panginoon Diyos. Kasi pagka nalulugod ang Diyos, nasisiyahan, baka hindi ka na humingi. Opo. Ibibigay na kaagad sa'yo. Di ba? Napakagaang ng manalangin. Kailangan po, ingatan natin na mamalagi sa atin ang pagmamahal ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Opo. Ngayon po, kapatid natin, ano po ang katangian ng lingkod ng Panginoong Diyos na nagtitiwala po sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Katulad ng naging katangian ni Apostol Pablo at ng mga unang kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ang babasahin ko po ay nakasulat sa Biblia, Filipos 4:12 hanggang 13. Marunong akong mabuhay sa mayroon ako o sa wala. Natutuhan ko ng masiyahan sa anumang kalagayan, sa kariwasaan o kakapusan, sa kasaganaan o kasalatan. Magagawa ko ang kahit na ano dahil kay Kristo na siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Sana po ay naunawaan natin at nadama itong pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, magagawa ko ang kahit na ano dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Ano yung halimbawa ng sinabi niyang magagawa niya kahit ano? Sapagkat pinalakas siya ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, marunong akong mabuhay sa meron ako o sa wala. Natutuhan ko na masiyahan anuman ang kalagayan, mariwasaman, kapusman, saganaman o kasalatan. Mga mahal po naming kapatid, gaya ng nabanggit na po natin kanina, hindi po natin alam kung ano ang kakaharapin natin sa susunod na taon. Ang alam kasi natin, itong nagdaang taon, punong-puno ng pagdurusa, kahirapan, kaguluhan, kalamidad, iba't ibang uri ng kaligaligan. Ano kaya ang ating namang mararanasan sa susunod na taon? Pero ano man yon, mga kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ang tunay na Iglesia ni Cristo, katulad ng binasa natin sa Biblia, natutunan na masiyahan anuman ang kalagayan. Dumating man ang hirap, kaya ng kapatid. Mabusog siya, kaya niya. Sumagana, kaya niya. Magutom, kaya niya. Mga kapatid, may Diyos tayo. Kasama pa ang ating Panginoong Kristo. Mamalagi lang nakasama natin ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesus. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, natutunan ko na mabuhay sa anumang uri ng kalagayan. Sagana man o kapos, meron mang kasalatan o kariwasaan. Pero tandaan natin, magagawa natin yan sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Kailan natin karaniwang tinatanggap ang kalakasan na yan na galing sa Panginoong Jesus?
pagka tayo ay sumasamba sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, lalo po nating pagtalagahan ng pagsamba. Ano man ang mangyari, sasamba tayo sa Diyos at kay Kristo. Doon ipagkakaloob sa atin ang kalakasang kailangan natin para lahat ng bagay ay ating mapagtagumpayan. Makapamalagi tayo sa maayos at tiwasay na pamumuhay, higit sa lahat, sa masigla at matapat na paglilingkod sa Diyos. Opo. Kaya sa bahagi po ito, kapatid Darrell, ano po ang dapat na maging paninindigan po ng isang hinirang ng Panginoong Diyos upang anuman ang mangyari, lalo na po sa mga hinaharapang panahon sa buhay niya, ay maitaguyod niya yung buong pusong paglilingkod sa Panginoong Diyos? Kailangan ay ang kanyang pangunahin sa buhay ang Diyos. Opo. Sa paraang maglilingkod siya sa Diyos, susunod siya sa utos ng Diyos. Paano yan magagawa ng isang hinirang ng Diyos na maingatan ang kanyang kaugnayan sa Diyos? Laging kasama niya ang ating Panginoon Diyos. Ganito ang nakasulat sa Biblia, sa Job 22, mga talatang 25 hanggang 28. Ang ituring mong yaman ay ang makapangyarihan at itulad din sa pilak na mahalagang kayamanan. Kung ito'y magawa mo, malalapit ka sa Diyos, nakataas ang noo mo at may lakas ka ng loob. Ang iyong dalangin ay kanya ng diringgin at ang naging panata mo'y iyo namang tutuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong adhikain at magiging maningning ang iyong landasin. Ito po ang dapat nating pagsikapan, mga mahal po nating mga kapatid, na ang Diyos ang ituring nating yaman. Pag sinabi kasing yaman, yung kayamanan mahalaga para sa atin. Opo. Iniingatan natin. Hindi ka papayag. Kunin ng iba yon. Nakawin ng iba yon. Ano man ang mangyari, iingatan mo yon. Ang sabi ng Biblia, ang ituring mong yaman, ang makapangyarihan. Ang Panginoong Diyos. Yan po ba natutupad sa ating buhay? Sino po ba ang una sa buhay natin? Ang Diyos ba? Yung bang paglilingkod sa Kanya? Yung ating pagka-iglesia ni Kristo? O baka katulad ng mga ibang tao ng sanlibutan, ang una sa Kanya, pera. Ang una sa Kanya, salapi. Ang una sa Kanya ay mga bagay na material. Sa mga tunay na hinirang ng Diyos, ang pangunahin sa Kanya, ang Diyos. Itinuturing niyang yaman. Gaano po kahalaga yon? Pagka ang Diyos ang priority sa atin, ang una sa ating buhay. Ang sabi ng talata, ang iyong dalangin, Kanya nang diringgin. Ito po ang napakasarap na buhay na pagka ikaw ay nanalangin sa Diyos, dama mo, pinakikinggan ka. Pag nagpanata ka, sinasagot ng Panginoon Diyos. At ang sabi pa, lagi kang magtatagumpay sa iyong adhikain. Ang tao, maraming adhika maraming ambisyon, maraming pinapangarap. Lalo ito, haharapin ng bagong taon, maraming iniisip ang tao na nais niyang magawa at marating sa pagpasok ng panibagong bilang ng taon. Magkakaroon po ng katuparan niya kapag kakasama natin ng Diyos, kapag kakapiling po natin ng Diyos, kapag ka ang Diyos ang ating yaman, papagtatagumpayin tayo sa ating mga adhikain. At ang sabi pa, magiging maningning ang iyong landasin. Madilim man ang mundo, marami mang hirap, pero ang Diyos, liliwanagan ng ating daan. Magiging maningning ang ating landasin. Sana po, yan ang ating maisagawa sa ating buhay. Yan ang ating ipangako at gawin sa pagpasok na ito ng panibagong bilang ng taon. Na anuman ang mangyari, tayo po'y mamamalagi sa ating kahalalan, mamamalagi tayo sa matapat na paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo, at kung dalawin tayo ng mga bagabag at suliranin, lagi tayong manalangin, lagi tayong humiling sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Opo. At sa panig naman po ng mga hindi pa po natin kapanampalataya, kapatid na Arnel, hindi lang po ang hangad natin ay makasama natin sila sa pang-araw-araw, di po ba? Mga kaibigan, pinakahahangad din po namin na itong mga dakilang pangako
Gaya nga po ng nabanggit po ninyo kanina, napakasarap po sa pakiramdam na naririnig po natin itong mga pangakong ito ng Diyos. Sa mga pangakong ito ng Diyos, pinakahangad po namin, makasama rin po kayo. Makasama namin kayo sa tunay na paglilingkod. Higit po sa lahat, kapatid Daniel, sa pagtatamo po ng pangakong kaligtasan. Mga kaibigan po namin, bago lamang po tayo matapos, inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon naming Diyos, Opo. mula po sa kaibuturan ng aming mga puso, Opo. nag-aalay kami sa iyo ng masaganang pagpapasalamat. Amen. Ginamit mo pong kasangkapan ng palatuntunan ito Opo. upang ihayag hindi lamang sa mga kapatid, kundi sa lahat ng mga taong makakarinig ng palatuntunan ito, Opo. ang iyong mga dakilang katotohanan. Amen. Sa layunin mo, Ama, bigyan kami ng pag-asa, patibayin ang aming pananalig, lalo na sa ginagawa naming paglalakbay sa mundong ito, Opo. sa pagsalubong namin sa panibagong bilang ng taon. Opo. Hindi namin alam, Ama, kung anong aming masasagupa. Amen. Ang batid po namin, maraming hilahil, Opo. maraming suliranin, Opo. maraming kaguluhan sa daigdig na ito. Opo. Lagana pa ang iba't ibang uri ng mga kalamidad. Amen. Ikaw po, Ama, ang aming pag-asa. Opo. Pag ikaw ang aming kapiling, Opo. ang lahat ay aming masasalunga. Opo. Ang lahat ay aming mapagtatagumpayan. Amen. Yun ang hiling po namin sa iyo. Opo. Huwag mo kaming iiwan. Opo. Huwag mo kaming pababayaan. Amen. Lalo na sa panahong nangangailangan kami ng tulong. Opo. Pag hindi na alam ang gagawin, O Diyos, tatawag kami sa iyo, sapagkat ikaw ang aming tiwala at pag-asa. Dinggin mo sa langit ang aming mga hibik. Amen. Sagutin mo ang aming mga pagdaing. Dalawin mo bawat sambahayan ng iyong mga hinirang. Bakuran mo ng kapayapaan at ikaw ang mag-abot ng mga biyayang kailangan araw-araw. Amen. At higit sa lahat naming pinakahihiling, mamalagi kami sa katapatan ng pagsunod sa iyo, Opo. sa masiglang paglilingkod at pagsamba sa iyo. Opo. Ano man ang mangyari sa aming buhay, Amen. hanggang sa abutin na kami ng kawakasan. Amen. Ligapin mo rin ang lahat ng mga taong nakapakinig Opo. ng ginawa naming paghayag ng iyong mga salita. Opo. Nawa maawa kang antigin ng kanilang mga puso. Opo. Sila man po makapiling namin sa bayang hinirang mo Opo. na pinaglalaanan mo ng iyong mga pangako. Amen. Panginoong Hesukristo, patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Opo. Patuloy ka pong manahanan sa aming mga puso Opo. sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Pagpalain namang buong iglesia sa buong daigdig Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Mga alipin kaming walang kabuluhan. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Sa ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo at sa kanyang sambahayan. At sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Erano Manalo at sa kanyang sambahayan. At sa lahat ng mga kapatid sa buong daigdig sa loob ng Iglesia ni Cristo, bumabati po kami sa inyo na Happy New Year!